Dear Papa Dudut, pinagpalang araw po sa iyo Papa Dudut at sa lahat po ng ating mga kababayan na ngayon po ay naiipit sa matinding krisis na idinulot sa atin ng COVID-19. Sa totoo lang po Papa Dudut ay nagpapasalamat pa rin po ako dahil sa kabila po ng pagkakatenga ko sa bahay ay kasama ko naman po ang aking nag-iisang anak at ang aking ina. Isa po kasi akong OFW sa Japan at nang pumutok po ang balita ng coronavirus sa Japan ay nagmadali na po akong makabalik sa Pilipinas. Dahil po sa pag-aalala ko sa aking anak na nasa pangangalaga nga po ng aking ina na may edad na rin. Papa Dudu, tawagin niyo po ako sa pangalang Ina. Yan po ang aking tunay na pangalan. Nakatira dito sa Cavite. High school pa lamang po ako ay naisaba ko na po ang aking sarili sa paghahanap buhay. Sa katunayan ay iba't ibang klase po ng racket ang aking napasok na. Nariyang naging car show model ako, naging model ng mga produkto sa mga mall, naging extra sa mga pelikula, dancer sa piyestahan at kung ano-ano pa. Basta legal po na klase ng hanap buhay. Sa mga klase ng trabaho na pinasok ko Papa Dudut, ay maraming beses na po talaga akong napaisip na huminto na. Dahil na rin sa takot ko para sa kaligtasan ko. Lalong-lalo na sa pagiging model sa mga car show. Nandyan yung tsatsansingan ka, hahawakan ka sa puwet o pasimpleng hihipuan ka pa. Wala namang kaso sa akin yon Papa Dudut, pero ang hindi ko masikmura ay yung kunwari ay ihahatid ako ng organizer sa bahay. Yun pala ay aalokin ako na sumama sa kanya sa hotel para may mangyari sa aming dalawa. Nakakadiri lang isipin na nagagawa yun ng ibang mga kasama ko sa trabaho. Pero ako, hindi ko po yun masisikmura na ipagkaloob ang pagkababae ko para sa halagang 5,000, 10,000 o kahit pa 20,000 pesos pa yan. Hindi mo kayang bayaran ng Mr. Tan? Nang gigigil na sabi ko minsan sa isa sa mga sponsor ng car show na napuntahan ko. Bakit? Mas mahal ba ang presyo mo kaysa sa mga kasamahan mo? Name the price, iha. Sarkastikong sagot niya sa akin. Ako naman, Papa Dudut, ay sinampal ko na lang siya ng malakas para mas maintindihan niya ang mensahe na gusto kong iparating. Hindi kasi niya narinig sa isang paliwanagan lang. Matapang na kung matapang Papa Dudut. At dahil na rin sa tapang na yon Papa Dudut ay doon po ako mas napapahamak. Pinaban kasi ako ni Mr. Tan sa lahat ng mga shows na kasama ang mga produkto na minamarket niya. Yan na nga ang sinasabi ko sa iyo Ina eh. Pwede ka namang umexit ng walang iskandalo. Itago mo nga yung pagiging Caviteña mo. Masyado kang matapang. Baka feeling mo nasa giyera ka. Pagseserbo ng kaibigan kong bakla na si Wendell. Isa si Wendell sa mga organizer ng mga events na pinupuntahan ko. Oo na bakla. Basta hanapan mo na lang ako ng ibang racket ha. Basta yung walang walk, yung legit lang. Alam mo naman eh, hindi ako pwede. Hindi ako pwedeng maging marupok. Marami pa akong pangarap para sa nanay ko. At this point, hindi pa ako ready na mag-asawa o magkaanak. Pakiusap ko pa kay Wendell. Isang beses Papa Dudut ay nakasama ako sa isang racket ng pagmumodel ng mga panglinis ng kotse. Unang beses kong magmodelo sa produkto na yon. Pinapakilala ko sa inyo Sir Anton ang mga magagandang models namin. Sila ang hahawak ng mga products ninyo for the pictorial mamaya. Nakangiti hanggang tingang sabi ni Wendell habang kaharap ang isang gwapong lalaki. Anton. Tama, Sir Anton daw ang pangalan. Sa tingin ko ay nasa edad early 20s pa lamang siya. Singkit, tisoy, makinis ang balat, mukhang mabango at mukha ding hindi makabasag pinggan ng itsura. Para siyang opa sa mga Korean novela. Ako naman ay kunwari ay patay mali siya pero para yata akong na love at first sight sa kanya. Alam mo yung pakiramdam Papa Dudut na para kang nakalutang sa hangin. Tapos parang maraming paru-paro sa tiyan mo.
Hindi rin ako makatingin ng diretsyo sa mga mata niya. Sana ay hindi niya mahalata na nagkakagusto na ako sa kanya. Natapos ang gabi ng event na sobrang successful. Nabenta kasi naming lahat ang mga produktong nakadisplay kapalit ng mga pagpapapictures sa amin ng mga clients. At dahil sa tuwa ay in-invite kami ni Sir Anton sa after party na magaganap lang din malapit sa venue ng product launching. Hindi na kami nakatanggi pa dahil una, gwapo yung nag-invite. Pangalawa, mas marami pa daw kaming mga susunod na projects kay Sir Anton dahil sa maraming new lineup ng mga produkto ng kanilang company na ilo-launch. Kaya naman kahit maaga ang klase ko sa school bukas ay gumora na ako. Chance ko na rin yon para mas makilala ang gwapong si Anton. At habang party-party na papadudot, ay napansin ko na mukhang hindi lang yata ako ang model na interesado sa kanya. Pagdating kasi namin sa venue ay nakadikit na kaagad ang ibang mga kasamahan kong model kay Sir Anton. Nakakainis. Pawalk pa naman yung isa doon. Hindi ako makakapayag na mapunta lang si Sir Anton sa isang katulad niya. Kaya naman sa tulong ni Wendell ay naka-eksena na ako. Mas nagkaroon kasi ako ng dahilan para kausapin si Anton. Nung nag-discuss na sila ni Wendell ng mga posibleng projects nila together. Mabait naman pala si Anton, papadudot. At higit sa lahat ay mabango siya. Kahit pa maghapon na kami sa event ay hindi pa rin siya nag-aamoy pawis. O baka yung pawis niya yung mabango. Hindi man kami naging totally friends kaagad ni Sir Anton, ay masasabi kong naging close na kami. Dahil na rin sa sunod-sunod na mga naging modeling projects namin kasama siya. Madalas na rin niya akong nakakausap at natatanong sa mga pwede pa namin gawing gimmick para mas mapansin ang mga products na minamarket niya. Isang araw, nangyari na ang akala ko ay sa panaginip lamang. Nakita ko ni Anton na nag-aabang na masasakyan sa Makati. Mga 8:30 na yon. Galing ako sa isa pang racket na modeling din. Bigla na lang may pumarada na itim na RAV4 sa harapan ko. Dahan-dahang bumaba ang bintana nito. Ina? Ina, is that you? Nakangiting sabi ng isang pamilyar na mukha. OMG, si Sir Anton. Kinikilig na sabi ko sa sarili ko. Yes po. Matipid na sagot ko. Saan ka pupunta? Gusto mo sumabay ka na sa akin? Wag na po. Baka po out of way. Sa Cavite pa po ako eh. Mag-aabang na lang po ako ng taxi. Tamang-tama. Pupunta ako ng Cavite sa party ng kapatid ko. Way naman pala eh. Hindi ko alam, papadudot. Basta kahit na anong tanggi ko dahil sa hiya kong sumabay sa kanya, ay napasakay din niya ako sa magara niyang kotse. Sa umpisa, papadudot, ay hindi ako halos makalunok ng laway dahil sa sobrang kaba ko na marinig niya yon. Dahilan para mahalata niya na kinakabahan ako. Kung alam mo lang, Anton, loves na kita. Kinikilig na sabi ko sa sarili ko. At sa hindi nga sinasadyang pangyayari, papadudot, ay napangiti na lamang ako dahil nga sa kalandian ko. Oh, bakit ka napapasmile dyan? Tanong ni Anton sa akin. Wala po. May naalala lang po ako, Sir Anton. Pagtatanggi ko sa kanya. Anton na lang. You don't need to say sir. Kasi wala naman tayo sa trabaho. Isa pa, wag mo na akong ipo. Mukhang mas matanda pa nga ako sa iyo eh. Nakangiting sabi niya. 3 years ang age gap naming dalawa ni Anton. Pero at that time ay nag-aaral pa rin ako samantalang siya naman ay graduate na. Pahinto-hinto kasi ako sa pag-aaral. Hindi pala mahirap kasama si Anton, papadudot. Sa katunayan ay pinaramdam niya sa akin na hindi ako dapat mag-alinlangan sa kanya dahil friends kaming dalawa. Matanong din siya sa akin dahilan para maging komportable na akong kasama siya. Lahat ng mga tanong kasi niya ay nasasagot ko at ganon din naman siya sa akin. Pupunta pala si Anton sa bahay ng kapatid niya para humabol sa party ng pamangkin niya at may mini reunion na rin silang magkakapatid.
Hindi ko alam basta nakasama na rin niya ako sa bahay ng kuya niya. Noong una akala nila ay GF niya ako. Lahat kasi yun ang sinasabi. Nakakagulat ka naman Anton. Hindi mo sinasabi na may GF ka na. Todo paliwanag naman ako na magkaibigan lamang kaming dalawa ni Anton. Masarap talaga sa party kung may inuman. Usually, hindi naman talaga ako basta-basta umiinom. Pero hindi ko rin alam kung bakit ako napainom na kasama si Anton at bakit nakalimutan ko na rin umuwi sa amin. Nagising na lamang ako kinabukasan na kasama ko sa kama si Anton at wala kaming parehong damit. Nasa guest room tayo natulog. Lasing na lasing ka na. Tapos you kiss me, then I kiss you. Tapos na ako nito. Nakangising sabi ko sa kanya. Parang sa pelikula lang na biglang nag-flashback ang lahat sa akin kagabi. Naalala ko na ako ang unang nagsabi kay Anton na hindi ko na kayang umuwi at sinamahan niya ako sa guest room. Pero hinila ko na siyang samahan ako for good sa loob ng kwarto. Nakakahiya na nakakainis. Ang lakas pa naman ang loob kong sabihin na hindi ako basta-basta bibigay sa lalaki. Pero bakit at this point ay nagpa-virgin ako sa lalaking hindi ko naman boyfriend? Mula nga noon Papa Dudut ay naging casual na sa aming dalawa ni Anton ang lumabas after ng mga event. Oo Papa Dudut, pumayag ako na mag-sex kami kahit na hindi naman kami. Walang commitment, walang label, pero may do. Dahil dito ay napagchichismisan na rin ako ng iba kong mga kasamahang models na pa-walk daw ako. Pero wala na akong pakialam sa kanila. Dahil I enjoy myself na kasama ko si Anton. Hindi kami alam ko, pero wala din akong pakialam. Pakiramdam ko, as long as kami lagi ang magkausap, masaya kami together is para na rin kaming dalawa. Nahihiya lang kasi akong pangunahan si Anton para itanong sa kanya kung ano nga ba talaga ang status ng relationship namin. Sa school ay madalas din akong sunduin ni Anton tapos ay dediretso kami sa hotel para magdo ulit. Till isang araw, tulad ng pwedeng mangyari kapag hindi kayo nagsa-safe sex, ay nabuntis niya ako. Masaya si Anton sa balitang nalaman niya na buntis ako. Pero 2 days after ay nag-iba ang ihip ng hangin. Gusto na raw niyang makasiguro kung sa kanya ang bata. Nakarating na rin daw sa kanya ang balita na nagpapabook ako sa iba. Kung nagpapabook ako sa iba, bakit ni minsan? Hindi mo ko binayaran Anton. Sa lahat Anton, alam mo na ikaw pa lang ang nakatuhog sa akin. Umiiyak na sabi ko sa kanya. At para end of discussions ay pumayag na ako na magpa-DNA ang anak ko. Oras na makapanganak na ako. Ayon kay Anton ay hindi daw niya ako pababayaan financially sa panahon ng pagbubuntis ko. Napabayaan ko na rin ang pag-aaral ko noon Papa Dudut. At tulad nga ng dapat na ginagawa ng isang batang ina ay ipinagtapat ko na kay mama na nabuntis ako ng hindi ko naman boyfriend. Napaiyak pa si mama. Palibhasa kasi ay pareho kami ng sinapit. Pakiramdam daw niya ay parang marami siyang naging pagkukulang sa akin. Hindi mo kasalanan ma. Sa akin nakakabit ito. Kaya kung nakuha ng iba ang pagkababae ko, ako ang may kasalanan. Hindi ikaw ma. Kasi pumayag ako. Naiiyak na sabi ko sa kanya. At tulad ng unang ipinangako niya, hindi naman nagkulang si Anton sa pagsuporta sa akin, pero during the time na nabuntis ako ay naawa ko sa sarili ko. Nakakarating kasi sa akin ang mga bali-balitang naging playboy daw si Anton. Si Wendell mismo nagbabalita sa akin na lahat na yata ng pawok na model na kilala namin ay na-link na kay Anton. Naiiyak ako sa inis at galit kay Anton, Papa Dudut. Sa umpisa Papa Dudut ay gusto ko nang sugurin si Anton at ang mga naging bagong babae niya. Pero para sa ano pa? Pare-pareho lang kaming pag-uusapan at pagtatawanan dahil hindi naman kami ni Anton. Pumayag lang ako makipag-sex sa lalaking hindi ko naman boyfriend.
At tulad ng ibang tragic stories na nabasa mo na, nawalan ako ng gana kay Anton, Papa Dudut. Isang araw ay nagising na lamang ako sa katotohanan na hindi na siya ang lalaking pinapangarap ko. Isa pa ay hindi na rin niya tinupad ang mga pangako niya na susuportahan ako sa panahon ng pagbubuntis ko. Sinubo ko siyang kontakin, pero the subscriber cannot be reached na. At dahil sa hindi ko na siya maabot, ay hindi ko na rin ipagmamakaawa pang ipagsiksikan ng sarili ko sa kanya. Sinubo ko na yon ng maraming beses pero nabigo ako. Kung talagang gusto niyang magpakatatay, siya mismo ang ko-contact sa akin. Matapos kong manganak ng isang healthy baby girl, Papa Dudut, ay hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik pa. Binala ko na rin kaagad na mag-audition sa Japan sa tulong na rin ng ibang mga kaibigan ko na dati ko rin kasamahan sa pagmamodel na ngayon ay nasa Japan na. At ayun nga, shoot sa banga. Naging instant entertainer ako sa isang club, sumasayaw, kumakanta, nagpapatable pero hindi ako naging take out sa Japan. Mahirap na, baka mabaliw na naman ako kapag may hapon na bubuntisin lang ako tapos ay iiwanan ako. At dahil sa sipag at pagtsatsaga ko, Papa Dudut, ay nakalikom ako ng sapat na pera para ipangsuporta sa pangangailangan ng anak ko. Naitago na lang natin sa pangalang Cherry. Maganda kasi ang cherry blossom sa Japan kaya cherry na lang. Kasing ganda niya. Nagawa ko ding ikuha ng mas malawak at magandang bahay sa isang subdivision si nanay at ang anak ko. Naging okay naman ang lahat sa akin dahil unang-una ay araw-araw ko nakakausap ang nanay ko at madalas ko ding nakaka-FaceTime ang anak ko. Salamat sa internet dahil nawawala ang pagka-homesick ko. Pero para akong magkakasakit isang araw nang nag-message sa akin si Anton sa Facebook. After 7 years, Papa Dudut, mula nang huli ko siyang makausap ay bigla na lang siyang nag-PM sa akin. Napadalawang tingin pa nga ako sa profile niya kung talagang si Anton ba talaga ang nag-message sa akin. At hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut. Siya yon. Ayon kay Anton ay nagsisisi daw siya sa mga naging kasalanan niya. Dala ng kabataan yun, Ina. Pareho tayo mga isip bata at sobrang pressure ang nakukuha ko sa mga parents ko. Paliwanag niya. Ikaw lang ang isip bata, Anton. Huwag mo kong isama. Dahil anytime, papayag na ako sa'yo magpakasal noon. Dahil ikaw lang ang naging lalaki sa buhay ko. Reply ko naman sa kanya. Hindi ko na ginawang awayin pa siya, Papa Dudut. Kilala ko si Anton. May pagkamahina ang loob niya. And he will not take it easy kung aawayin ko pa rin siya sa chat. Mas okay yata kung sa personal ko na lang siyang babanatan. Pero kidding aside, Papa Dudut, aaminin ko sa inyo na may kakaibang feelings pa rin ako para kay Anton. Hindi naman mahirap mawala yon dahil si Anton talaga ang ama ng anak ko. Si Anton ang dahilan kung bakit hindi ko nagawang pumatol sa mga mayamang Hapon. Iniisip ko kasi na baka magbago siya at baka kausapin niya ulit ako para hanapin kami at ng anak niya. At hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut. Hinanap kami ni Anton. Sa ngayon ay nasa bahay kami ng anak ko kasama si nanay dito sa Cavite at naka-home quarantine. Nung nakaraan pa sana ako uuwi dahil sa pag-aalboroto ng Taal. Pero isa ako sa mga nakasamang ma-stranded noong hindi pinayagan ng flights going to Manila. Pero dahil na rin sa gumanda na ang kondisyon ng Taal Volcano ay nag-stick na lang ako sa Japan. Pero nang pumutok ang balita ng COVID-19 ay hindi na po ako pumayag na muli akong ma-stranded sa Japan. Kaya naman nagmadali na akong magpabook ng ticket at bumalik na ako ng Pilipinas. Nakatakda na po ang muli naming pagkikita ni Anton, Papa Dudut. Nalaman ko na single siya at nagpalit na rin siya ng linya ng trabaho. Actually, gumawa sila ng kapatid niya ng bagong business na sila mismo ang nagmamanage. Ibang-iba na si Anton, Papa Dudut. Nakita ko sa mga backread ko sa Facebook ang labis niyang pagkami sa amin ni Cherry. Madalas kong mabasa ang mga dati niyang post noon na nagsisisi daw siya. At meron siyang namimiss na isang anak
at dapat sana ay babaeng maging asawa niya. Sana nga Papa Dudut ay maging maganda ang pagkikita naming ito. Sa totoo lang ay hindi ko pa ito na ikikwento sa anak ko o kahit pa kay nanay. Mas una ko po itong pinagkatiwala sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Nagkataon lang na nagkaroon ng lockdown kaya napospone po ang dapat sana ay pagkikita namin bilang kompletong pamilya. May nanay, may tatay at may anak. Masasabi ko Papa Dudut na nag-mature na ako dahil wala nang galit sa puso ko kahit konti. Past is past para sa akin. Ang hindi ko lang alam is paano ko ipapakilala sa kanya ang lalaking ni minsan ay hindi pa nagawang magpakatatay sa kanya. Pero ako Papa Dudut, hindi na po ako magkukunwari sa inyo. Handa akong magpakaasawa sa kanya dahil siya lang naman talaga ang lalaking minahal ko mula noon hanggang ngayon. Ang inyong ka-stories, Ina ng Cavite. Dear Papa Dudut, gusto ko muna magpasalamat sa inyo sa pagbasa ninyo ng aking sulat way back 5 months ago. Patuloy po akong magpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa amin ni Kim at sa mga bagong kaibigan na nakilala namin nang dahil sa pagbasa ninyo ng love story naming dalawa. Ganon din sa mga nag-request na dugtungan namin. Kayong lahat ang aming inspirasyon para makabuo ng bagong pag-asa at ng bagong kwento kung paano magpatuloy at maging matatag. Taos-puso rin kami nagpapasalamat sa panibagong oportunidad na madugtungan ito at mabasa ninyo. The whole journey of our relationship proves that every man needs a woman in difficult times, circumstances and situations. Frankly, to tell everyone that temporary temptation, happiness is not the key to hold a man's heart and mind to stay. But your sincere unconditional love and care is more than enough. Chapter 8 are truly first. Ang unang formal na ligawan noon at ang unang date na secret na kami na ngayon. Unang mansari, unang sorpresa na may kami. At unang ngiti na may kasiguraduhang ako ang pinili. 3rd day of May. Maaga akong nagising noon at pumunta sa bahay niya upang mag-date since open naman kami sa pamilya niya. Kahit na wala pa kami kasi formal akong nagpaalam sa magulang niya bago ko siya ligawan. Hindi masyadong masurpresa kasi inakala ng lahat na wala pa kami. Kasi akala ng lahat ay hindi ako sinagot ni Kim noong debut niya. Pero yon ang akala nila. Which is nila lang. That day we celebrate our mansari kontra sa usual na may mga sorpresa dahil we did a date na kami lang at sa bahay nila. Na-pressure ako tuloy na gawin yon dahil baka ma-disappoint siya ngayon na kami na. Kaso ay kilala ko si Kim. Mababaw ang kanyang kaligayahan at napasaya ko naman siya kahit na walang pasabog na sorpresa. Nagaya siyang pumunta sa lugar na nagpaparelax sa kanya. Sa lugar malapit sa bahay nila. Maganda ang view, tanaw ang taniman ng palay at mga bahay na malayo sa isa't isa habang ninanamnam ang magandang panahon. Pagkakataon at mahalagang sekretong selebrasyon na nagpatatag ng aming relasyon hanggang ngayon. Way back noong nililigawan ko pa lamang siya. I've been in her house para lang formal na magpaalam sa magulang niya to court her. That day we chatted each other na pupunta ako. Mahina ang signal sa bahay nila kaya kahit pa noon yun talaga ang barriers namin. Yung signal hanggang sa ngayon. Lakas loob akong pumunta sa bahay niya nang hindi ko man lang alam kung paano papunta doon kasi ako yung tipo ng lalaki na hindi basta-basta pumupunta sa isang lugar para lamang mapasaya ang sarili ko, but that day I am so strong at lakas loob na pumunta sa kanila. Bala ko siyang sorpresahin kahit na alam kong alam niya na pupunta ako. Nagchat ako sa kanya na papunta na ako at wala nang ibang detalye pa. Day before nung sinabihan niya ako na sasali siya sa beauty pageant na gaganapin sa barangay nila.
Na-good luck na lamang ako kasi alam ko na may laban naman siya kasi alam kong hindi lang siya maganda, matalino rin siya. At sa hindi ko inaasahan na mag-open up siya sa akin na wala pa siyang talent. Tinanong ko siya kung ano ba ang gusto niya at nag-reply naman siya na balak niyang sumayaw. Oo, maganda yon, bagay sa'yo. Yun na lang ang sinabi ko. At hindi lang yun, balak niyang sumayaw na hindi lang isang genre kundi 2, 3 at kahit na ilan basta makapasok sa 3 minutes na time limit para sa talent. At agad din siyang nag-mix ng music sa tulong ng kanyang dating kaibigan. Malalim ang aming kwentuhan na bigla niyang pinasok ang katagang, "Hindi ba nagsasayaw ka?" Sa isip ko na parang mapapasubo ako nito ha. Tumawa na lamang ako. Sayaw tayo sa isang genre na pinili ko. Yung sa dance sports na portion. Gusto ko yung samba. Bigla ako na pressure at walang ginawa kundi mapa-oo na lamang. Kahit na alam kong medyo mahirap yon pero masaya kasi matagal na rin akong hindi nakakasayaw. At yon ang pagkakataong makakasayaw ako at siya pa ang partner ko. Nag-ensayo kami. At yun din ang isang rason kung bakit ako pupunta sa bahay nila gabi-gabi na. I committed my yes and that's why I never allow myself to fail. Balik tayo nang papunta ako sa bahay nila na hindi man lang alam ang papunta doon. Tinanong ako ng driver kung saan ako bababa. Ngumiti lamang ako nang tanda ko yung sabi niya na sabihin ko na lamang yung address niya at kay sino ako pupunta. I told manong driver sa Binabaan Limoso nung sa bahay ni na Kimberly Ann Zafra. Napangiti siya at yung kasama niyang lalaking commuter sumagot na, "Alam ko kung saan yon. Sumabay ka na lang sa akin, magkapit bahay kami. By the way, I'm Ryan." Parang nakampante ako na makarating ako ng ligtas at may tamang patutunguhan. Sumakay kami pareho at nagbiyahe ng ligtas. Dumating kami at naglakad papunta sa bahay na tinuro niya, yung bahay ni Kim. Lakas loob akong pumasok at nadatnang ko ang magandang babae na halos kamukha ni Kim. Nakakasiguro akong mama niya yon. At ganon din yung papa niya at saka yung cute niyang kapatid na lalaki. Ngumiti ako sa kanila sabay sabing magandang gabi po, tito, tita. At ngumiti sa batang cute na si CJ, batang kapatid ni Kim. Tila dumagdag sa akin ng isang bagay na may pagkadismaya at hiya na wala ang aking mahal. Lakas loob sana akong magtatanong nang biglang nagsalita yung mama ni Kim. "Wala dito si Kim, nandun sa barangay hall. Nag-iensayo para sa pageant niya bukas. Aantayin mo na lang ron." Tumango ako at sabay sabing, "Opo, tita." Gulat ako kasi alam ng mama ni Kim ang pangalan ko. Habang nagpapahinga ako kasi medyo pagod sa halos 30 minutes na biyahe via motorcycle papunta sa kanila. Nag-volunteer yung papa ni Kim na ipahatid ako sa barangay hall para puntahan si Kim. Na kahit papaano ay nagpasaya sa akin ng husto. Walang anumang alinlangan at tumayo ako para mapuntahan siya. After mga 5 minutes na lakad ay dumating kami sa barangay hall nila. Nakita ko siya at ang babae na tila nag-aalala. Ako na ang unang nagsalita. "Hi my dearest future." Tumayo siya at ngumiti. Sabay ng katagang, "Bakit hindi ka nag-chat kung nasan ka? Bakit kasama mo ang kapitbahay ko? Sa bahay ka dumiretso ron?" Ngumiti ako kasi nakikita ko na nag-aalala siya na may samang saya. Nagsorry ako at ngumiti sabay sabing ang mahalaga ay nandito akong safe at gwapo kahit na walang tayo. Sabay kindat na dahilan ng kanyang pamumula at pagpapawis na ewan ko kung sa tuwa o sa inis. Nag-ensayo na lamang kami pagkatapos maghapunan, makapagpahinga at hindi na babalik pa. Patuloy ang aming pagpapractice kahit na minsan ay palpak at may time na nabibitawan ko siya. Okay lang kasi nakikita ko na sincere siya na manalo sa pageant na yon. Bago kami umuwi ay binitawan niya yung katagang kahit na hindi ako manalo okay lang. Basta yung best in talent makakuha ko para sa'yo. Bilang pasasalamat sa hirap, effort at pagtulog mo dito. Kasabay ng ngiti at kindat din
na nagpatunaw ng tigasing kong puso. Pagdating namin sa bahay nila Papa Dudut, habang naghahapunan, tahimik ang lahat at maganda naman ang approach ng pamilya niya sa akin. Nagkakwentuhan at nang malapit na kaming matulog ay napasubo ng kwento ang papa ni Kim at nagsabing, "Nililigawan mo ba yung anak ko?" Pinagpawisan akong bigla at nagsalita ng, "Yes, tito. Kaya andito ako para formal na humingi ng basbas ninyo. Niligawan ko ang anak ninyo. Si Kim po, tito." Abang nakatitig sa mata ng maganda niyang dalaga. May salitang walang pag-aalinlangan at sumagot yung papa niya. "Nasa kanya na yun kung sasagutin ka niya. Kung mahal mo ang anak ko at mahal ka niya, maghihintay ka sa gusto niya kung kailan ka niya sasagutin. Huwag mo siyang sasaktan, ha? Mahal ko yan. Isa lang yang dalaga ko, kaya ingatan mo. Kung ang tinatanong mo kung payag ako, oo ang isasagot ko, basta mabuti lang ang patutunguhan nito. At salamat din kasi formal kang nagpaalam. Hindi lang sa akin kundi pati sa mama niya." Pagkatapos ni titong magsalita ay nagsalita din si tita. "Wala akong tutol, basta alam nyo lang ang limitasyon ninyo, ha? At basta mabuti at tama lang ang lahat, walang problema sa akin." Bagay na nagpasaya sa akin ng gusto kahit na pagod sa kakainsayo. At ito ang nagbigay rason para ituloy ang bagay na sinimulan ko. Ang patuloy siyang mahalin, kami man o hindi. Day of Beauty Pageant. Nauna siyang kumain at sinabayan ko naman kahit konti-konti lang. Pagkatapos ng rehearse, sa kanyang interview para sa Q&A nang dumating yung makeup artist niya. Patuloy akong tumititig sa kanya habang dinadagdagan ng kagandahan niya na nagpapatibok ng puso mo ng pabigla-bigla. At yung tapos na, gumanda siya ng husto sa mata ng iba at sa mata ko na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos niyang mag-makeup, nagbihis na siya at sa tulong ng mga kaibigan niya, dinala nila yung mga damit na gagamitin niya during pageant at pumunta na kami sa barangay hall nila. Sinabaybayan ko yung pageant sabay ng mga hiyawa ng mga taong sumusuporta sa kanya. At sa bawat labas niya sa stage, humahanap ako ng spot para makita niya ako kaagad. At pinubuntahan ko siya sa backstage para i-comfort siya bago siya isalang sa bawat kategorya. Nang nagtalent na, pumagitna na kami at sumayaw ng husto. Maraming mali pero sa lakas ng aming loob ay walang nakakapansin. May oras na muntik ko siyang bitawan pero lakas loob siyang tumayo at minawi sa ngiti sa harap ng judges at mga taong nagmamahal at sumusuporta sa kanya para hindi mahalata. Sa interview, bumawi na rin siya ng gusto at ginawa ang lahat makapasok lamang sa best of 4 at yun, pasok nga siya. Nang i-announce yung winners, masaya niyang tinanggap ang halos lahat ng awards pati na rin ang Best in Talent na pinapangarap niya para sa sarili niya at para sa akin. Nagwagi siya bilang first runner-up. Hindi man niya nakuha ang corona, wagi naman siya sa nakuha niya at taus-puso niyang sinabi na para sa iyo ito. Sabay turo sa sash na may katagang Best in Talent. Second day of June ay ang araw bago ang aming unang monthsary na inaakala ng lahat at may pasok na noon. Araw na inakala ng lahat na first monthsary namin. Inanyayahan ko ang aking co-officers at ibang volunteers na kung pwedeng nila akong tulungan para ihanda ang aking opisina para sa malaking sorpresa kinaumagahan. At yung wala silang alinlangan dahil alam nila kung paano ko si Kim minahal at niligawan. May mga nag-volunteer na maglinis at mag-ayos, magkabit ng balloons, bumili ng mga sweets, tsokolate at cakes. At pati na rin paghanap ng mga bulaklak. Sila yung pumitas ng mga available na flowers sa campus at ako naman ang nag-arrange nito para may effort din ang kanyang gwapong hari. Pinuhas ko ang lahat ng efforts kasi nangako ako sa kanya na patuloy ko siyang liligawan kahit kami na. Bigyan ng ngiti, tuwa at saya. Todo bawi ako last month kasi simple lang kasi secret pa lang yon. Ngayon pa ba ako papalpak na may kami na? Ngayon pa ba ako mag-aalinlangan na nakakasigurado na akong wala ng iba at ako lang talaga? Minsan napag-iisip ko na napakaswerte ko kasi hindi lang dahil
sa ako ang pinili niya kundi may taong nakasuporta sa akin sa journey na ito. Mga kaibigan na hindi lang basta-basta na ka-officers ko. Hindi lang basta-basta na volunteers, kundi pamilya at kaibigan talaga na handa kang tulungan sa kung ano man ang mangyayari. Naramdaman ko ang suporta nila at alam kong kahit busy sa office at kahit gipit na minsan sa oras at academics, nandyan pa rin sila na handang sumuporta at nakapaligid sa iyo kung alam at ramdam mong suko ka na. Sa ngayon, I am proud to say na majority at almost sa amin na student council noon ay young professionals na rin. At yung ibang volunteers ay college na rin ngayon. At ilan sa kanila ay students ko pa. Nakaka-proud kasi kahit papaano, nagkakakumustahan pa rin kami at nagkikita-kita paminsan-minsan. At isa pang nakaka-proud ay kahit papaano naging parte at may bahagi kami ng bawat isa sa amin sa kung anuman ang posisyon at estado namin na kinahantungan sa ngayon. I raise my beloved Supreme Student Council office not just a home of great and intelligent leaders, but a family with hope, camaraderie and love in service and in serving. That's why we end up our team with a smile and satisfaction within us and within every taga-West in Lumbanao. Chapter 9. House Map. Ang haring hindi pinili pero para sa amin, wagi. Marami nag-request at nagtatanong kung kumusta na si Mark, ang lalaking minsan ay nagmahal din ng aking minamahal. Minsan din na lumaban para hindi masaktan, ang lalaking manliligaw ni Kim na kasabay ko. Ang kakompetensya ko, lalaking minsan naging parte ng aming love story. Just to tell na we're in good terms, magkaibigan po kami. Kahit na hindi man gaanong close talaga, kahit naman noon. Minsan nagkikita kami sa school at nagkukumustahan din, parang casual lang. Still, we're thankful. I did my shot, I did my best, and I compete because of him. And at the end, if I am Mark, I am still happy even it ends nothing but myself. Mark did a very great job. Alam kong walang mali, alam kong wala siyang kakulangan. Dumating lang sa point na kailangang may pipiliin, na kailangang may masasaktan na hindi mo sinasadya at inaasahan. Ganyan ang buhay, ganyan ang tinadhana at wala na tayong magagawa pa. Kung ako man ang hindi pinili at kayo man ay minsan ang lumugar sa sitwasyon ni Mac, sana ay huwag kayong madismaya kasi baka may nakalaan talaga para sa iyo na hindi man dumating ngayon. Asahan mong may tamang panahon. Always bear in mind na ginawa mo ang lahat at sa kung ano man ang patutunguhan ng paggawa mo ng best mo. Sana patuloy kang maging proud sa sarili mo at huwag mong isisi sa kanya o sa iba kasi nagmahal ka. Lumabang ka ng pata sa tama. Sapat na yon. Chapter 10. Love Months na may kami officially. We both wake up like an ordinary day. Busy siya sa kanyang academics at ako din, both in academe at office commitments. We try to reach other pa din. Hindi ko alam habang nagpa-facilitate yung mga kasamahan ko sa office. They made a sequence of program this year na we need to invite the long-term couples as guests like we are having a talk show. May mga i-interview at i-invite namin na mag-i-MC ay ang dating chairwoman ng Supreme Student Council bago sa akin. Siya si Miss June Ann. Magaling siyang magdala ng whole program at malakas ang charisma at sense of humor niya sa pagpapatawa. Balik tayo sa event. Hindi lang yon, nag-prepare din kami ng mga simultaneous activities na kinaugalian every year. Like my love movie marathon, hindi pagpapahuli yung mga booths, insert yung marriage booth at marami pang iba. In short, may program na gaganapin. Since okay naman ang flow ng program at proposal activities ng chairman ng event, yung inaprobahan ko. Para sa kasiyahan ng lahat that month at para rin i-celebrate yung Fev Fever this year. Day of event.
Gumising kami ng mga council officers ko na may pressure kasi first time na outdoor yung event sa Valentine's. We invited guest speakers in the morning para sa Camp Sawi, sa pag-ibig at meron din na talk para sa pangmatagalang relasyon na in-enjoy ng lahat. Afternoon event at iyon yung may guesting. I'm not expected na pati love life ko ay dadamayin nila. Inasabwat nila si Kim para sa talk show na yon. Napaisip ako tuloy na ako yung overall head tapos wala akong kaalam-alam na ako ang isa sa isasalang. Nag-oo daw si Kim at na-convince nila. Nagulat ako habang busy ako sa pag-uusap sa mga bisita namin that day ay tinawag ako ng MC na si Miss June Ann. Sabay ng katagang hello everyone, gusto niyo bang i-invite din natin ang ating kagalang-galang na presidente para ibahagi ang kanyang struggle sa pag-ibig bago siya makatagpo ng forever? Bagay na bigla akong napabingi at hindi makapaniwala na pati ako ay dinamay ng mga loko-loko kong mga babies at co-officers. Tapos lahat ng tao ay nakatingin sa akin. Nahiya akong bigla nang inulit-ulit ng MC. Ladies and gentlemen, our lovely and dynamic chairperson, Honorable Ronnie Cober Conadera, with his First Lady Miss Kimberly Ann Salmoro Safra. Tiningnan ko si Kim na tumayo din at nauna nang pumunta sa akin. Kaya wala akong ginawa kundi puntahan na lamang siya para i-invite na umupo sa sofa na sinet up ng mga babies ko. Para upuan ng mga guests na in-invite sa taas nga sa stage namin. Nagpalakpakan ng mga estudyante pati na rin ang mga sumusuporta sa amin ni Kim. Nagsalita muli si Miss June Ann, "How are you couples?" At ako ang unang sumagot ng okay naman, salamat sa pag-imbita. Sabay tingin sa mga co-officers ko at sinong may kapakanan nito. Sabay tawa na habang namumula. Dumugtong si Miss June Ann, kumusta ang i-set up sa sariling bitag Mr. President. Tumawa na lamang ako ng malakas. Unang tinanong ay para kay Kim, paano mo pinaglaban si Ronnie? Sagot niya ay hindi ko siya kailangang ipaglaban. Kaya niya ang sarili niya at ngayon ay hindi ko siya hahayaang lumabang mag-isa, kundi harapin namin ang anumang batikos ang gagamitin nila laban sa kanya at laban sa amin. Na nagpahiyaw sa mga taong nanonood sa amin at dumagdag siya ng hindi ko siya sinagot para ipaglaban ako. Sinagot ko siya para lalaban kaming dalawa. Na nagpakilig sa mga taong nakapaligid sa amin at lalong-lalo na sa akin. Naramdaman ko ang bawat salita niya. Salita na nagpapatibay sa akin na ipaglaban siya kahit na kami na. Pangalawang tanong ay para sa akin. Paano mo harapin ang mga taong patuloy na humuhusga sa iyo sa pagkatao mo at sa relasyon ninyo? Ani ni Miss June Ann. Napahinga ako ng malalim sa bayang sagot na I love Kim. At kung mahal niya ako, hindi niya kailangang makinig sa mga taong patuloy na sumisira sa amin. I prove not only to her na mahal ko siya kundi sa mga taong nakapalibot sa kanya. Sapat na yon para ipaglaban niya ako at ang relasyon namin. Napakilig ang lahat sa dinugtong ko na mahal ko siya. And no one could question my capacity to love her. Even to those personas who keep questioning my personality and those who keep judging me. Na nagpangiti kay Kim habang nakatitig sa akin. Dumagdag ng tanong si Miss June Ann. Ano ang short message mo sa kanya? Habang tumitingin sa akin at nag-udyok na para sa akin ang tanong na yon. Love, thank you for accepting, believing and loving me the way I am and I can. I am forever grateful to you. Sabay titig at kislap ko sa mga inosente at maliwalas niyang mukha. At patuloy na nagkakwentuhan at naglokohan. Nagpalakpakan ang lahat at tumayo kami para magpasalamat. Hanggang sa nagpa-games pa para sa mga couples na nagpainit sa mga taong nanonood at sa amin na bigla ang lumahok. Pagkatapos ng event ay nagpasalamat ako sa lahat at pinuntahan ko si Kim. Kim, may kinalaman ka ba sa event na to? Sa mga nangyari kanina? Ngumiti siya at sinabing nagustuhan mo ba? Joke. Nakasimangot akong tumingin sa kanya. Bakit di mo sinabi?
Hala, wala akong kinalaman dyan ha. In-invite lang din ako katulad mo na nakangiti. Event yun yan, baka ikaw, dagdag pa niya. Ngumiti na lamang ako at nagsalita siya ulit. Kahapon ko pa alam to eh. Sinabihan ako ng event chairman kung maaari eh. Nahiya ako kaya yun, umuo na lang ako para din ma-surprise kita. Kaya tinanong ko ulit siya. Bakit di mo sinabi sa akin Kim? Habang nagpapakyut. Nagtanong ka ba? Ayun, talo naman ako. Ngumiti na lamang ako at nagpaalam na siya kasi sa school ako matutulog at siya ay uuwi na. Natapos ang araw namin na may ngiti at saya na dumagdag sa once in a lifetime memories naming dalawa. Insert my appreciation to my babies, the Supreme Student Council volunteers, and to my colleagues, the Supreme Student Council officers, year 2018 to 2019. Chapter 11. Our first anniversary. This day was very special to us as we are still riding in a long ride. We are flying in a long fly and we are already tested through distance in a ruler of life. I slept at her place day before our anniversary. We are planning to go somewhere and after the far discussion of the exact place, we end up to visit the second sites which is the Jade Energetic Paradise and Adventure Corporation's Inland Resort at Batingan, Haniway, Iloilo and the Marugo Lake at San Antonio Tapas in Capiz. We plan to go in the spot because I've been there with my friends in college, Furley, Jessie, John and Darlie, and I promised to them that I'm going back in that place with my queen. Gabi pa lamang at nagpaalam na kami sa mga magulang namin na may pupuntahan kaming dalawa para alam ko na expect na rin naman nila yon. Kasi kada ikatlong buwan ay parati kaming wala sa paningin nila sapagkat kami ay pareho na parating may pinupuntahan para mag-enjoy at mag-spend ng time para sa aming dalawa. At kung hindi man buong araw kaming magkasama sa araw na yon. Gumising kami ng maaga para i-celebrate ang araw naming dalawa. Maagang gumising yung mama ni Kim para maghanda ng aming agahan. Kasi alam niya na may pupuntahan kami. Ganyan ka-supportive yung mama niya at ng pamilya namin sa aming dalawa. Gumising ako ng nauna kaya ginising ko na siya ng halik. At inis nang tawagin kami ng mami niya na mag-umagahan na. Kaya yon ginising ko na siya. Habang kumakain nagsalita ang mama niya. Tuloy ba kayong dalawa sa pag-date ninyo sa Marugo Lake? Ako na ang sumagot. Opo tita. Ngumiti siya at ingat kayo doon ha. At ikaw din Kim, first time mo doon, huwag masyadong madaldal. Tumango naman si Kim. Mama naman eh. Anong akala mo sa akin bata pa? At mama kasama ko naman si Ronnie. Ngumiti ulit si tita na tila ba may pinapahiwatig pagkatapos naming kumain at nagayos na kami para umalis. After 1 hour mahigit, naayos namin umalis na kami. Nagpaalam kami kina tita. We traveled almost 2 hours para makating sa Marugo Lake. Ang saya namin. Kitang-kita ko sa mga mata ni Kim ang saya-saya niya. Sinilayan ko ang kagandahan niya habang nasa biyahe, sabay ng pagsandal niya sa balikat ko at tanging hangin lamang na pumapasok sa bus ang humahampa sa buhok niya. Sa buhok ng aking prinsesa na nasisilayan ko habang dinadamdam na sa akin na siya na ang mahal ko talaga. Pagdating namin sa information desk ng Marugo Lake Inland Resort ay nagpaalam kami na kung pwede bago kami kumuha ng cottage at mag-swimming ay iwan muna namin yung gamit namin. Kasi atat na si Kim para mag-hiking sa kanilang medyo mababang bulubundukin. Kung saan ay kitang-kita ang lahat ng views sa kanilang magandang man-made lake na may mga floating cottages at pati na rin ang kanilang inland resort. Masaya kaming dalawa habang gumagawa ng vlog for our documentation para sa araw na yon. Masayang nag-aasaran mula sa pag-akyat ng kanilang bukirin sabay tawa sa kanya na hindi inalintana ang init ng araw. At yung masaya kami na narating namin ang tuktok ng kanilang maliit na bukirin na may napakagandang tanawin. Ang pagod, init ng araw at gasgas sa aming katawan ay napawi ng napakagandang tanawin
na nagpaparelax sa amin habang inaalala kung paano kami nagsimula at kung paano kami humantong ng ganito kasaya. Hindi nagtagal ay bumaba na rin kami at nagtawanan pa rin at nag-aasaran kasi napakahirap ng pagbaba kaysa sa pag-akyat. Doon namin na-realize na parang wala kaming iniinda. Bahala na, makababa lang talaga. Yun ang pinaka-the best na moment na ginawa naming dalawa na kami lang. Nang pababa na kami ay may nakita si Kim na batang tumatawag sa kanya. Hindi naman namin unang pinansin kasi sino ba naman ang makakakilala sa amin. Kaya kahit tumatawag siya ay deadma. Mas focus kami sa napakahirap ng sitwasyon pababa ng aming tripping na inakyat. At napapatawa na lamang kami minsan at biglaan. Nang nakababa na kami ay may tumawag muli sa amin na pamilyar na boses sa isang cottage na nakaharap sa may lake. Dumiretso kami sa information desk para kunin ang gamit naming dalawa. Laking gulat namin ang sabihin ng kanilang staff na wala na ang iniwan naming gamit at nasa cottage na. Munti ko nang pagalitan yung staff na iniwan namin kaso inawat ako ni Kim kung bakit kasi pinadala nila yung gamit namin nang walang paalam. Dinala kami ng staff sa cottage na kung saan ay may kumuha ng gamit namin. Laking gulat ko na nandun si tita at yung kapatid ni Kim na si Nonoy CJ. Pati na rin yung cousin ni Kim na si Jingjing at si Nonoy RJ na boyfriend niya at long term din sila. Way back sa kung bakit sila nandun. Pag-alis naman namin kanina nandun lang sila sa bahay. Laking gulat ko na may dalang pananghalian at napakasaya ko kasi hindi ko inaasahan yon. Ang support sa amin. Unang nagsalita si Kim na, "Ma, nandito kayo, paano kayo nakarating?" Napakasaya namin ni Kim na nandun sila na nakikiselebrate din sa aming success bilang magkasintahan at bilang magkarelasyon na kanilang sinusuportahan. Sumagot si tita na oo naman. Bakit kayo lang bang masaya na magsiselebrate? Kayo lang ba dapat ang nandito? Bagay na nagpapatouch sa aking damdamin na mahal nila kami. At na-feel ko din na hindi lang kami ang magwo-workout ng relasyong ito kundi nandyan yung counterpart niya at side ko na handang mag-alalay sa amin at sa relasyong tinatahak namin. Masaya kami nagtatanghalian at nagsiswimming sa kanilang inland resort. Sabay sa pagmumuni-muni sa magandang tanawin na nakapalibot sa amin. Umuwi kaming masaya na hanggang ngayon ay nagpapaligaya. At sa akin lang ginawa ni tita yon para masiguradong mapagkakatiwalaan niya kami na tama ang lugar na pinuntahan namin base sa kung ano man ang paalam namin sa kanya at sa kanila. At hindi namin siya binigo. Hindi pa nagtatapos ang celebration kasi kinaumagahan we decided to go in our second site which is the Jade Energetic Paradise and Adventure Corporation o yung JEPAC Inland Resort at Badyagan, Haniway, Iloilo. Ang saya kasi hindi lang kami nag-celebrate. Nag-celebrate kami with tita na mama ni Kim at masayang nag-swimming at nag-ikot-ikot sa loob ng resort. Happy kasi halos si tita ang nagsagot ng lahat as part ng pasasalamat niya kasi behave kami ni Kim na akala niya. Just kidding. Napakagandang lugar at sitwasyon para magbuo ng panibagong pag-asa at memories na kailanman ay hindi makakalimutan kasama ang taong mahal ko at mahal siya. That day nag-start na sinabihan ako ni tita ng mama niya na hindi na tita ang tawag ko sa kanya kundi mama na rin at papa na din sa papa ni Kim. At ganoon din sa counterpart, nanay na rin ang tawag niya sa nanay ko at kung ano man ang tawag ko sa mga taong mahal ko ay ganoon din ang tawag niya sa kanila. Siya ang babaeng hindi ko ipagpapalit kahit kanino man at alam kong ganoon din ang gagawin niya at nararamdaman ko yon. Siya yung tipo ng babae na hindi mo kailanman kailangang maging magarbo para lang magustuhan niya. Siya ang tipong babae na hindi mo kailangan ng maraming pera para ma-date siya. Tandaan ko, noong araw na pareho kaming walang pera na nag-aaral pa lamang kaming pareho, we only have 20 pesos left at tumawa na lamang kami. Nag-date na may 10 pesos na mani at 10 pesos na candy. We made it not because we can still have 20 pesos, but we did that because we valued time. And we valued us. Too much thankful because of Kimberly. Even I have mistakes and not perfect, she always made me the best man of her life. My pabebe enthusiasm that vibrates her humor to smile
and forget my flaws, and let me say our flaws. As an advice, that arguing each other as part of being in a relationship is natural, as long as it couldn't affect the entire relationship that you have built up. Now, as our journey continues, hoping that we will hold each other until the end. A simple message to her. Love, I can't imagine myself now without you. Please don't let me go. If I did, don't push me out. If you can't, please hold my hand until the end. If there's a little chances to be held, hold me and don't give up, because I love you so much. You know that. Chapter 12. King's Application Conflicts. April 4, 2020 is my graduation day. Day after our Monsari and her birthday. It's nice to hear that I was graduated with Latin honor, while also getting my dream medals and awards like being Outstanding Awardee, Leadership Awardee and Consecutive Proficiency Awardee. Even being a nominee as a Campus Hero Batch 2018-2019. Maganda sa feeling na lahat ng hirap at efforts na in-extend mo ay abot kamay mo nang makamtan mo ito. Graduation din ng senior high school noon at with honors din siya. Naabutan kasi siya ng K-12 at ako ay hindi, kaya nadali siya ng pagkolehiyo. Pero okay lang yon kasi sabay yung graduation at recognition namin. We excel also in academics, sa extracurricular activities, and also we are both elected council officers in an accredited organization in our university. That's why we graduated both with exemplary awards, certificates and medals. Patunay na hindi lang kami puro landi, nag-aaral din pag may time. Mula recognition day hanggang graduation day, nandyan ang taong mahal ko. Nagsosuportahan kami. Na kung hindi man ako siguradong siya ay isa sa mga taong nagpapalakpakan at proud sa kung ano man ang nakamtan namin pareho. Noon man na nag-aaral pa ako hanggang ngayon na nagtatrabaho na. My dream before is to teach talaga. That's why I never waste my time work with it. I processed my civil service eligibility since I was a Latin Honor Awardee. And also, I am related and relevant certificates na makakatulong sa application ko. I enrolled my master's degree so that I could teach. After a long wait, I passed my application in my dearest alma mater kasi may hiring sila. Hindi ako nagpatumpik-tumpik pa. Nag-apply ako at sa hindi ko inaasahan na week after ko mag-apply, may tumawag sa akin at kailangan kong mag-ready para sa teaching demo at sa interview kinaumagahan. Buong gabi akong gumawa ng preparation ko para sa demo at nag-prepare din para sa interview. Pinaghandaan ko ito ng husto. Itinatak ko sa isipan ko na gawin ko talaga yung best ko makapasok lamang. Kahit na alam ko na napakarami namin nag-apply para sa posisyon na yon. Merong ibang manager na may teaching experience na at mga Latin awardee din na katulad ko. Napaisip ako na tanging galing na lang ang magtatagisan nito kasi ang talino, alam ko na given na yon sa lahat ng mga taong nakapaligid sa conference room na pinaglalagyan sa amin pansamantala bago isa lang sa interview at makaproceed sa teaching demo. Nang tinawag na yung pangalan ko ay taas to akong tumayo. Nag-sign of the cross at taimtim na nanalangin na bigyan ako ng tamang talino, tamang kapasidad at abilidad para mapagtagumpayan yon. At naramdaman ko ang gabay niya mula sa simula. Kaya alam ko sa kung ano man ang kahantungan nito ay wala pa rin akong talo. Pumasok ako sa conference room para sa panel interview. Yung talagang gisang-gisa ka na. Naramdaman ko na kahit fully air-conditioned yung room ay parang pinagpawisan ako pero hindi ako nagpahalata. Maganda ang deliberation ng interview at may isang nagtanong na feel ko ang sangkot si Kim. Hello Mr. Canodera, please allow me to tell you a story. Once upon a time, there's a teacher who really fall in love on his student and they become lovers. Try to reflect. Alam ko na may ibig dahilan ng interviewee na yon kung bakit yon ang tanong niya sa akin. At sinagot ko base sa kung ano man ang naramdaman ko. I think there's a problem with that, except to the person who keep judging them behind nowhere and those people who don't know the full story.
Since we opened this, let me share to you, ma'am and sir, that my girlfriend is still studying in our beloved alma mater. And all of you witness how I love her sincerely from the day that I am still a student of WVSU Lambunao. I never conceived that it is an excuse, and I never consider it as a warning but a consideration in fighting this profession with love in service, in serving, and an inspiration to the people who still believe my ability and capacity in the best that I can. Above the oasis of my relationship journey, hope you all can understand. Sa sagot kong yan ay pinaubaya ko na sa Diyos kung ano man ang kahahantungan nito. Hindi ko alam kung mali o tama ba ang sagot ko, maliban na ipaglaban ko siya sa kabila ng pinapangarap ko noon pa. O tama ba kasi sinabi ko ng buong puso ko ano man ang nararamdaman ko para ipagtanggol ang taong mahal ko at bahala na si Batman sa kahahantungan nito. Pansamantala ko munang hindi inisip yon kasi hindi lang naman yon ang mga tanong. Baka kasi sila mismo ay hindi nila natatandaan yon. Nag-focus muna ako sa susunod na salang ko ang mag-teaching demo. Talagang ginalingan ko kasi nanonood yung mga taong inidolo ko sa pagtuturo at mga dati kong guro na napakagaling sa larangan ng propesyon na ito. Tinodo ko ng husto. Umuwi ako ay hapon na, kahit na pagod sa buong araw ay okay lang. At least dala ko ang tinatawag na self-satisfaction sa mga ginawa ko buong maghapon. Pagdating ko sa bahay, nag-chat ako kaagad kay Kim. Hi love, thanks for praying me the whole day. I did this day so great. I love you po. After 5 minutes ay nag-reply siya. Congratulations love, I'm so much proud of you. Please calm yourself because I know you did it great with love and best. I love you too. Nag-react na lamang ako ng heart at nagpahinga muna. Naghapunan at nag-chat ulit sa kanya habang inaantok at tuluyan ng natulog. 2 weeks na pero wala pa ring text, call or chat from HRMO office ng WVSULC. Nagantay pa rin ako kahit na nag-alinlangan na at halos mawala na ng pag-asa. Taimtim ko na lamang na dinadasal gabi-gabi. At hindi nagtagal, ika-4th week ay may unexpected message from HRMO office ng school. Good morning Sir Ronnie, can you visit the office as soon as you receive this message for your contract signing or better done it Monday so that we can introduce you to our future students. God bless. HRMO Office of WVS ULC. Napaluha na lamang ang aking mga mata nang nabasa ko ang text na yon. I'm so excited at nag-reply kaagad ako ng good morning ma'am. Thanks for the info. See you on Monday. May God bless us all. Monday nang i-introduce ako ng aming office head sa general orientation namin sa school. Naghihiyawan ang mga dati kong taga-suporta noong presidente pa ako at mga bibis na volunteers namin noon sa office kasi makikita nila ako sa araw-araw. Mahal ko silang lahat at mahal ko din ang mga estudyante ko. At alam ko na nararamdaman nila yon. Doon nagsimula ang journey ko, Papa Dudut. Bilang ako na may pangarap, naghirap at nagtungo sa aking minimiting pangarap. I am a teacher who can teach and give you not just a lesson written from our course outline, but a lesson of life straight from my sincere heart. Chapter 13. The Crowning Journey of My Queen. Month before an acquaintance party sa school ay nagpaalam si Kim na mag-join siya ulit ng beauty pageant na gaganapin sa university namin na siya ang magpepresenta ng kanilang departamento, ang College ng Criminal Justice Education. Partner niya yung batchmate niya na si John Paul. Gabi na noon na nag-chat siya ng love, I want to join the pageant sa school. Iso-support mo ba ako? Kahit na magkasangga ang ating departamento. Nag-reply kaagad ako ng oo naman, bakit hindi? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Anong magkasangga? Patayan ba ang pinasok mo? Nag-react siya sa chat ng hahaha. Dinagdagan ko pa ng anuman ang gusto mo at desisyon mo ay sosuportahan kita. I'm just here at one side silently supporting you kasi alam mo na para iwas issue. Lingid sa kalaman ni Kim na alam ko na matagal na siya ang mag-represent ang department nila kasi bago yon nagpaalam na yung heads nila
at mga council officer sa akin na sasali siya at hinihingi nila ang basbas ko bilang girlfriend niya at hindi ko sila binigo. Nag-oo ako sa kanila. Araw-araw sa pag-iensayo ni Kim bilang level na ng beauty pageant ang papasukin niya, hindi na pang barangay kundi sa school na namin at pangalan na ng departamento nila ang nakasalalay. Hindi lang araw kundi hanggang gabi ang pag-iensayo niya. Mula sa bawat kategoryang susuotin niya, may iba't ibang estilo siya. One time nag-chat siya. Love, alam mo ibang iba talaga to sa pageant na sinalihan ko noon. Kasi dito grabe yung training. Ang dami pang kinokorek sa akin. Lakad, ngiti, pati pagtingin sa mga tao sa paligid ko ay may estilo. Excited niyang sinasabi sa akin noon. Dugtong pa niya, na-amaze ako at gustong gusto ko na to kahit mahirap at nakakapagod. Love, para to sa iyo at sa mga taong nagtiwala sa akin na gampanan ko ito kaya lalaban tayo. Alam ko na pressure si Kim kasi last year departamento nila ang nagwagi at nag-uwi ng corona. Minsan kinocomfort ko siya na love, don't be stressed. Relax at ingatan mo ang sarili mo. Just do your best and let your beauty and brain will do the rest. Alam ko na kaya yun ni Kim kasi hindi naman siya pagkakatiwalaan ng departamento nila kung hindi niya kayang panindigan. Minsan kahit gabi na hinihintay ko siya at nanonood ng kanilang ensayo ng partner niyang si John Paul. At minsan din nadidinig ko na pinapagalitan siya or let me say silang dalawa ng trainer nila. Hiningitian ko lang siya kasi mas lalo siyang mapipressure habang nagre-rehearse kung nandyan ako. Meron siyang portion na sweet sila ng partner niya as part ng genre ng talent na pinili ng trainer nila. Pagkatapos noon ay kinausap ko si Kim na love, huwag kang mahihiya pag nagpa-practice ha, lalong lalo na kapag nandyan ako. Sports naman ako eh, alam ko for pageant lang yon. At pwede ba mag-practice kayo o during ng competition day, isipin mo na ako ang partner mo para may chemistry yung performance. Yun bang ramdam mong hindi lang saya o musika kundi pati ako? Okay lang ba? Hindi makapaniwala si Kim sa mga sinabi ko kasi hindi niya inakala na sasabihin at susuportahan ko siya ng ganito. Alam ko sa sarili ko na deserve niya yon at para hindi na siya mailang pa. Masakit isipin na I was assigned na i-train yung participant namin sa department para mag-critic at magturo kung paano sumagot sa Q&A nila. But then I am professional enough para huwag i-mind na ang kalaban ng tinuturuan ko ay ang pinakamamahal ko. Di man magkalayo ang representative namin sa School of Management sa akin kasi pareho ko silang estudyante sa isang subject na tinuruan ko. I did my best to let them learn the way I can, despite that my girlfriend is their competitor or my competitor. Nag-open up ako kay Kim tungkol doon at napatawa na lamang siya sabay salitang, "So love, kailangan ko palang galingan sa Q&A kasi ang trainer ng kasangga ko ay ikaw." Pressure tuloy ako. Ngumiti siya at kita ko na napaka-sports niya. Nang papalapit na yung competition ay mas lalong desidido si Kim na mag-compete kahit na pahirap ng pahirap ang training. At nangayayat na nga siya. Hindi ko alam kung sadya siyang pumayat o resulta ng training niya. Kitang-kita ko ang improvement niya. The way she walked, turned, how to deliver a smile, and the way she bear her gowns and dresses. Kitang-kita ko yon sa halos araw-araw kong paghihintay sa kanya sa gabi pagkatapos ng practice. Day before ng competition, malimit na lamang siyang gumamit ng phone. Nag-good morning lang, I love you at saka nag-good night. At naiintindihan ko yon. Sa gabi pa lang na yon ay nag-prepare na rin yung counterpart niya at pamilya ko para full force na mag-support sa kanya kinamagahan. Maaga akong nagising at nag-long message sa kanya na okay lang sa akin. Kung hindi siya mag-reply basta masin man lang at hindi ako nabigo. Love, my dearest, pinalangga, today is your time. Show what you can. Do your best not for the people that surrounds you or even me, but do it for yourself. Be proud that you're part of that prestige competition and on that, you are already a winner. Always remember that you're gonna win or not, still you're my queen. In my castle built with trust, respect and love. Good luck and I love you as always.
Dumating ako sa school na casual lang at hindi ko nakita si Kim nang dumating ako ng school at okay lang. At naiintindihan ko at nag-start na yung program at nakita ko na siya na nag-parade kasama ang partner niya na hahawak ng department banner nila. Hindi ko namalayan na after 30 minutes na natapos na yung parade. Hindi ko siya nakita. Agad ko siyang hinahanap, pumunta ako sa building nila, nandun pala siya kasama yung makeup artist na naka-assign sa kanya and I greeted her. "Hello love, why you're so pretty?" Na-amaze ako sa ganda niyang mukha kahit na hindi pa siya tapos na ma-makeupan. "Bolero ka talaga, loko-loko," at ngumiti siya. Biglang may nagsalita na yung isang guro sa department nila. "Maganda na ba siya?" sabi niya. "Oo naman ma'am, always po," sagot ko at ngumiti na lamang yung guro. Nagpaalam ako na umalis at sinabihan ko na "I'll go ahead love, see you later." Nagtanghalian ako at agad na pumunta sa venue ng pageant niya. May reserve na upuan para sa akin kasi dati akong chairperson. Pero hindi ako umupo doon, mas pinili kong umupo sa mga taong nakasuporta rin sa kanilang kandidata. Kasama ang mga parents, outside supporters at kapamilya ng mga participants. Hindi ko napansin na nandun na pala si Nanay Feli na nanay ko at Mama Marisa na mama ni Kim. At kinakabahan kahit na hindi pa nagsisimula yung competition. Habang nakaupo ay tinawag ako ng dating Supreme Student Council advisor ko na si Dr. Ramil Hiner na siya ring advisor hanggang ngayon. In-invite niya ako kung pwedeng magbigay ng inspirational message para sa event na ito. Dahil kahit papaano ay naging parte rin ako ng organisasyong ito at hindi na ako nag-alinlangan pa. Unang labas ni Kim ay naghiyawan ng lahat, ang babaeng morena na tila Barbie na naglalakad sa aming harapan na nagpatulala sa akin ng husto. Sa bawat labas ni Kim ay kinakabahan ako at nai-excite na rin pati na mga pamilya namin na nakasuporta sa kanya. Dumating yung talent portion at sinunod ni Kim lahat ng payo ko para may chemistry. Kahit na nasasaktan ako pero nanghibabaw pa rin ang kilig kasi sa bawat indak, yakap at palakpakan ng tao ay parang bahagi rin ako. Pag nag-sweet portion na ang yakapan nila. Parang lahat ng tao ay nakatingin sa akin na dahilan ng aking pamumula. Pero okay lang. As what I have said, sports ako at ideya ko yon na sinunod ni Kim para hindi siya maiilang kay John Paul. Nung nag-interview na tahimik ang lahat kasi may laban si Kim. Sana hindi siya mabigo sa kanyang Q&A. Kahit na alam ko na lahat sila ay makakasagot kasi matatalino silang lahat na hindi lang maganda. Napaka-witty pa nilang lahat. Mapa babae man o lalaki. At may screening yon, hindi ka basta-basta makakapasok kung mahina ka. Alam kong hindi sila nagpresenta para ipahiya ang departamento nila. Nandyan sila para lalaban ang lubusan. At alam ko din na yan ang gagawin ng aking mahal. Lalaban at hindi uuwi ng luhaan. Nang siya na ang tinanong ng judge, "What you gonna do to encourage the new generation to cherish and honor the past or the traditional games and cultures?" Ngumiti siya at buong pusong sinagot na, "Good afternoon everyone. Social media is very timely in use by the young men. As an influencer, I will use that platform to encourage them in getting involved and fan of it. We Filipinos has brilliant games and rich cultures which worth to share, remember and replenish because we live with the past with lessons and experience that still we live for today." Mga sagot na napamangha sa aming lahat na talagang pinanindigan niya ang salitang binitawan niya noon na gagalingan niya. Nagtapos siyang sumagot na nakatingin ang lahat at ngumiti ng husto sa akin na parang nagpapahiwatig na okay ba. Inindutan ko na lang siya. Mas lalo kaming kinabahan noong announcement na ng winners. Inakot din ni Kim halos lahat ng awards. Tinawag na 4th runner-up hanggang 2nd runner-up pero hindi pa rin natatawag si Kim. Pero siya ay pangiti-ngiti lang siya. Naghahawakan na ng kamay si Kim at yung isa na natira. Nagsalita na ang MC na the first college to call will be the first runner-up at hindi natawag ang department niya. Udyok na si Kim ang nanalo. Tinanghal at nagwagi as Miss WVSU LC Acquaintance 2019.
And our Miss WVSULC Acquaintance 2019 is no other than Miss Kimberly Ann Salmoro Zafra of College of Criminal Justice Education. At yon, nagpalakpakan ng lahat. Kami na nagsusuporta sa kanya at napahiyaw si Nanay Feli at si Mama Marisa na mama ni Kim. Natapos ang programa at halos hindi kami makapunta sa kanya sa dami na nagpapapicture. Naghintay kami ng halos ilang minuto para makalapit sa kanya ng husto. Inalikan siya ni Mama na proud sa kanya at ganon din yung kapatid ko at si Nanay Feli. Proud kami sa kanya at sa wakas ay nakuha na niya ang isa sa mga minimithi niya, ang magwagi muli at magkaroon ng corona. She called my name, Ron, I won and we did it. Sabay tingin sa corona niyang nakapatong sa ulo niya. For me, you already won yesterday, today and every day. Ngumiti ako at bumulong sa kanya. You don't need that crown. You're already my queen. You're beautiful, my dearest love. I love you. Sabay kindat at kumindat din siya na nagpapahiwatig ng I love you too. As she hailed as a queen, she posted a thoughts as gratitude saying, "We, the College of Criminal Justice Education, competed not just for a glamorous crown, but to enlighten your minds that our purpose is not just to hold the rifle in the future, but to hold it bravely and confidently with great honor and responsibility." Nagtapos na lahat kaming masaya para sa kanya at ang aking natatanging mahal at reyna. Sa ngayon ay patuloy pa rin kaming lumalaban sa buhay at patuloy na pinaninindigan ng relasyong aming ipinaglalaban at patuloy na naging matatag sa ngalan ng pag-ibig at sa ngalan ng aming kinabukasan. Nais ko lamang magpasalamat sa counterpart niya na todo suporta sa aming relasyon na sina Mama Marisa, Papa Arnel, si Nonoy CJ, ganon din sa side ko na sina Nanay Feli, Tatay Suting in heaven at sa lahat ng kapatid ko. Pati na rin yung mga best friends namin ni Kim at maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po and hoping that it will give an inspiration to all the couples out there to stay the love and stay in love. God bless and more power to your program, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Ronnie Cober Conadera from the municipality of Lambunao, province of Iloilo.